Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Sultra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 10, talatang 30. Juan 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Pilipi. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nalampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Makatuwirang isipin na ang anak ay ang anak at ang Ama ay ang Ama. Kaya paano sila ay iisa? Paano natin dapat unawain ang salita na ako at ang Ama ay iisa? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay papurihan at sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami ay iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at pagalingin. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman ito. Pagalingin mo sila, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya, at lalong-lalo, Panginoon, sa ubasan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansangan. Ang mga drivers, ang mga enforcer, at yung mga tagalinis ng kalsada, Panginoon. Ingatan mo po sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, Panginoon, sa tukso, upang sila, O Diyos, ay patuloy nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin sa bawat trabaho na kanilang kinabibilangan. Amin ang inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nawala na ng mga mahal sa buhay. Umuwi na po sa inyong piling. Bigyan mo po sila ng kaaliwan, Panginoon, at patuloy mo silang bigyan ng isang pagpapala na kanilang mararanasan. Dahil ang lahat ng buhay dito sa mundo ay may hangganan, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda, na sila iingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito ay iyong pinahinto. Gayon din po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan,
Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa kanilang pagsaka. Panginoon Hesus, maraming salamat po. Panginoon, sa umaga rin ito, kami pong inaalala ang mga kaibigan namin na nagse-celebrate ng kanilang mga birthday. Lord, pagpalain mo po ang kanilang kaarawan ngayon. Dagdagan mo po ang kanilang buhay. At patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, good health, Panginoon. Maging ang mga nagse-celebrate ng mga anniversary, patuloy mo po silang pagpalain sa kanilang pagsasama bilang isang mag-asawa. Ikaw ang siyang pumagitna sa kanila, O Diyos, upang makita nila ang masayang buhay bilang isang pamilya, Panginoon. Lord, sa umaga din ito, aming inaalala ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan sa loob ng bilangguan, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan. Tulungan mo sila. Sila man ay napagbintangan o na-convict. Panginoon, patuloy mo po silang ingatan naway ang iyong banal na espiritu ang siyang kumilos upang sila, O Diyos, ay makalaya. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin, mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingatan mo sila, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Saan nagmula ang pagtukoy sa ang anak at ang ama? Yan. Yun po ang pag-uusapan natin, mga kaibigan. Kailangan muna nating maunawaan kung saan nanggaling ang pagtukoy na ang ama, ang anak, at ang ama. Ang anak at ang ama. Ito ay hindi talaga lumitaw hanggang sa ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang gawin ang gawain ng pagtubos. Sa panahong iyon, ang Diyos ay nag-anyong anak ng tao upang magsalita at gumawa sa gitna ng sangkatauhan. Inilulunsad ang gawain ng kapanahunan ng biyaya o grasya. Ang banal na espiritu ay nagbigay ng tuwirang patutuo na ang Panginoong Hesus ay ang sinisintang anak ng Diyos nang siya ay mabautismuhan. At tinawag din ng Panginoong Hesus ang Diyos sa langit bilang Ama. Sa ganitong paraan, mga kaibigan, lumitaw ang ideya ng anak at ang ama. Kung babalikan natin, sinasabi ba ng Diyos sa aklat ng Henesis na mayroon siyang anak na lalaki? Hindi. Hindi niya sinabi. Sa kapanahunan ng kautusan ng lumang tipan, sinabi ba talaga ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta na mayroon siyang anak na lalaki? Hindi. Hindi niya kailanman sinabi. Ipinakikita nito na mayroon lamang iisang Diyos at walang gayong bagay kagaya ng ang anak at ang ama. Gayon din, kung ganoon iyon, kagaya ng naunawaan natin ito, at ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos at ang Diyos sa langit ay ang Ama. Kung gayon, paano may paliwanag ang katunayan na malinaw na isinasaad ng Biblia na mayroon lamang iisang Diyos? Sa nakaraang 20,000 taon, kakaunting mga tao ang tunay na nakatanto na ang Panginoong Hesukristo ang Diyos mismo. At siya ang anyo ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kaibigan, sa Juan 14, talatang 18. Nang hindi pa kilala ni Philip ang Diyos, sinabi niya sa Panginoong Hesus,
Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Ano ang sagot ng Panginoong Hesus? Sabi ng Biblia, mga kaibigan, sinabi sa kanya ni Hesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama. At hindi mo ako nakikilala, Filipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Ayon sa Juan 14, talatang 9 hanggang 10. Itinatama ng Panginoong Hesus ang pagkakamali ni Felipe sa pagsasabing, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. At ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Di ba? Malinaw yun? Makikita natin rito na ang Ama ay ang anak at ang anak ay ang Ama. Sila ay iisa. No? Iisa sila. Hindi kailanman sinabi ng Panginoong Hesus na siya at ang Diyos ay mag-ama. Ngunit sa halip malinaw na sinabi sa mga tao na ako at ang Ama ay iisa. Mula sa mga salitang ito ng Panginoong Hesus, mga kaibigan, nakukumpirma natin na siya ang Diyos mismo, na siya ang nagpagkakayag ng Diyos na nagkatawang tao. Yamang ang Panginoong Hesus ay ang Diyos mismo. Nang siya ay manalangin, bakit siya nanalangin sa Diyos Ama? Mayroong hiwaga sa loob nito, mga kaibigan. Nang ang Diyos ay nagkatawang tao, nagkatawang tao, ang kanyang espiritu ay nakatago sa katawang tao at hindi ito nadarama ng katawang taong iyon sa anumang paraan. Kagaya natin, mga tao, hindi nadarama ang ating mga kaluluwa sa loob natin. Bago simulan ng Panginoong Hesus ang paggawa at isakatuparan ang kanyang mission, siya ay nabubuhay sa kalagayan ng isang normal na pagkatao. Wala siyang ideya na siya ang Diyos na nagkatawang tao sapagkat nang tumahan ang banal na espiritu sa katawang tao upang gumawa, ang kanyang paggawa ay hindi di pangkaraniwang, bagkus ay ganap na normal. Kagaya lamang ng sinasabi ng Biblia, mga kaibigan. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam. Kahit ang anak, kundi ang Ama. Makikita natin sa Marcos, Kapitulo 13, talatang 32. Nang opisyal na tinanggap ng Panginoong Hesus ang kanyang posisyon, ang banal na espiritu ay bumigkas ng mga salita upang personal na magpatotoo na siya ang Diyos na nagkatawang tao. At doon lamang nalaman ng Panginoong Hesus ang kanyang tunay na pagkakinanlan na siya ay dumating upang gawin ang gawain ng pagtubos. Ngunit bago siya ipinako sa krus, mga kaibigan, siya ay anak ng tao pa lang. Anak ng tao pa lang. Siya si Kristo, kaya likas sa kanya na manalangin sa makalangit na Ama. At siya ay nanalangin din sa Espiritu ng Diyos mula sa loobin ng kanyang pagkatao. Ito ay isang lubos na likas na bagay nang ang Panginoong Hesus ay ipapako na sa krus. Nanalangin din siya sa Diyos Ama at sa pamagitan nito
makikita ang kanyang kababaang loob at pagkamasunurin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, nang tinawag ni Jesus sa pangalang Ama ang Diyos sa langit habang siya ay nananalangin, ito ay ginawa lamang mula sa pananaw ng isang taong nilikha dahil lamang sa dinamitan ng Espiritu ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang karaniwan at normal na tao at nagkaroon ng panlabas na panakip ng isang nilikhang pagkatao. Kahit na ang nasa loob niya ay ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang panlabas na anyo ay nanatili pa rin yaong sa karaniwang tao. Sa madaling salita, mga kaibigan, siya ay naging anak ng tao na sinabi ng lahat ng tao, kabilang si Jesus mismo. Dahil siya ay tinawag na anak ng tao, siya ay tao, maging lalaki man o babae. Sa alinmang kaso ay isa na may panlabas na pabalat ng isang tao, na ipinanganak sa isang normal na pamilya ng mga karaniwang tao. Sa mga katuwid, mga kaibigan, ang pagtawag ni Jesus sa Diyos sa langit sa pangalang Ama ay katulad lamang ng kung paano ninyo siya tinawag na Ama noong una. Ginawa niya ang ganoong mula sa pananaw ng isang tao, nilikha. Natandaan pa ba ninyo na ang panalangin ng Panginoon na itinuro ni Jesus sa inyo na kabisaduhin? Ama namin, no? Ama namin na nasa langit. O, diba? Hiniling niya sa lahat ng tao na tawagin ang Diyos sa langit sa pangalang Ama. At yang tinawag niya rin siyang Ama, kanyang ginawa ang ganoon mula sa pananaw ng isang nasa katayuan na kagaya na isang sa inyong lahat. Yamang tinawag ninyo ang Diyos sa langit sa pangalang Ama, ipinakikita nito na nakita ni Jesus ang kanyang sarili na kapantay ninyo. At bilang isang tao sa lupa na pinili ng Diyos, ibig sabihin ang anak ng Diyos, kung tinatawag ninyo ang Diyos na Ama, hindi ba ito ay dahil sa kayo ay taong nilikha? Gaano man kadakila ang otoridad ni Jesus sa lupa, bago ang pagkakapako sa krus, siya ay anak lamang ng tao. Pinamamahalaan ng banal na Espiritu, ibig sabihin ng Diyos, at isa sa mga nilikhang tao sa lupa, sapagkat hindi pa niya nakukumplito ang kanyang gawain. No? Hindi pa nakukumplito ang kanyang gawain. Sa mga katuwid, ang pagtawag niya ng Ama sa Diyos sa langit ay tanging kanyang pagpapakumbaba at pagkamasunurin. Ang kanyang pagtawag sa Diyos, mga kaibigan, ibig sabihin ang Espiritu sa langit, sa gayong paraan, gayon man ay hindi nagpapatunay na siya ay ang anak ng Espiritu ng Diyos sa langit. Sa halip, ito lamang ay dahil iba ang kanyang pananaw. Mayroon pa rin yaong mga nagsasabi, hindi ba malinaw na sinabi ng Diyos na si Jesus ay ang kanyang sinisintang anak? Si Jesus ang sinisintang anak ng Diyos na lubos niyang kinalulugdan. Tiyak na sinabi ito ng Diyos mismo. Iyon ang Diyos na nagpapatutuo sa sarili niya mismo. Ngunit mula lamang sa ibang pananaw, yaong sa Espiritu sa langit na sumaksi sa kanyang sariling pagkakatawang tao. Si Jesus ay ang kanyang pagkakataong tao, hindi ang kanyang anak sa langit. Naintindihan mo ba, mga kaibigan?
Hindi ba ang mga salita ni Jesus na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin ay nagpapahiwatig na sila ay iisang espiritu? At hindi ba dahil sa pagkakatawang tao, kaya sila ay nagkakahiwalay sa pagitan ng langit at lupa? Sa katotohanan, mga kaibigan, sila ay iisa pa rin. Kahit ano pa, ito ay ang Diyos lamang na sumasaksi sa sarili niya. Ngunit sa panahong iyon, sa panahon iyon, mga kaibigan, sinabi lang ng Espiritu sa langit na siya ang sinisintang anak ng Diyos. At hindi binanggit ang kanyang pagiging natatanging anak ng Diyos. Hindi ito talaga nangyari. Paano makakaroon ng iisang anak lamang ang Diyos? Kung gayon, ang Diyos ay hindi maaaring maging tao, sapagkat siya ang pagkakatawang tao. Siya ay tinawag na sinisintang anak ng Diyos. At mula rito, dumating ang relasyon sa pagitan ng ama at anak. Ito ay dahil lamang sa paghihiwalay sa pagitan ng langit at ng lupa. Malinaw nating maunawaan, mga kaibigan, na mula sa mga salitang ito, na nang mabautismuhan ang Panginoong Hesus at nagpatotoo ang banal na Espiritu na siya ay ang sinisintang anak ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasalita mula sa pananaw ng Espiritu. At nang ang Panginoong Hesus ay nanalangin at tinawag na Ama ang Diyos sa langit, ang Panginoong Hesus ay nanalangin lamang sa Espiritu ng Diyos mula sa pananaw ng isang katawang tao. Hindi nito pinatutunayan sa anumang paraan na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos sa langit. Ngunit dahil hindi malinaw sa atin ang aspetong ito ng katotohanan at hindi natin naunawaan ang pananaw na pinagmumulan ng sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, nauunawaan ang pananaw na pinagmumulan ng sinasabi ng Diyos. Nang hawak tayo sa ating sariling mga haka-haka upang basta na lamang ipaliwanag ang mga salita ng Diyos. Kaya bigla tayong nagkaroon ng ganitong pagkaunawa na ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos. Ngunit malayo sa katotohanan, mga kaibigan, at lalo nang hindi tumutugma sa mga katunayan. Ang banal na Espiritu, mga kaibigan, ay hindi tuwirang nagpapatutuo na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos mismo na tunay na naglalaman ng karunungan at kalooban ng Diyos. Ang Panginoong Hesus na gumawa kasama ng sangkatauhan, sa totoo lang ay Diyos na may suot na katawang tao at naging tao. Dumating upang gumawa at nagpakita sa atin. Hindi alintana kung paano man siya gumawa o nagsalita o kung paano nananalangin ang Diyos Ama. Ang kanyang esensya ay makadiyos at hindi tao. Ang Diyos ay Espiritu at hindi posibleng makita natin siya. Ngunit paano kapag suot niya ang katawang tao? Ang nakikita natin ay isang katawan na may laman. Hindi natin makikita ang Espiritu ng Diyos. Kung ang banal na Espiritu ay sumaksi na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos mismo, magiging mahirap para matanggap natin. Sapagkat ang mga tao sa panahong iyon ay walang konsepto ng Diyos na naging tao. Lalo silang walang pagkaunawa sa ganito ng kakaharap pa lang nila sa Diyos na nagkatawang tao.
at hindi nila kailanman maiisip na ang gayong pangkaraniwan sa tingin na anak ng tao ay ang katawan pala ng Espiritu ng Diyos, na siya ang anyo ng Diyos sa katawang tao. Kaya, bagamat ang ating Panginoong Hesus ay bumigkas ng maraming salita, samantala siya ay gumagawa, dinala sa atin ang Ebanghelyo ng kaharian ng langit at inihayag ang maraming tanda at mga hiwaga, ganap na ipinakikita ang otoridad at kapangyarihan ng Diyos. Hindi natanto ng kanyang mga tagasunod mula sa kanyang gawain at mga salita na siya ang Diyos mismo. Na siya ang pagpahiwatig ng Diyos. Kung gugunitain, ano ang tawag ng mga tao sa panahong iyon sa Panginoong Hesus? Nakatala sa Biblia at kanilang sinabi, anang ilan? Si Juan Bautista. Ang ilan naman ay si Elias. At ang mga iba ay si Jeremias. Si Jeremias o isa sa mga propeta. Ayon sa Mateo 16, talatang 14. Ito ay dahil sa kinilala lamang ng mga tao sa panahong iyon ang Panginoong Hesus bilang isa sa mga propeta na tinatawag siyang Panginoon. Hindi nila natanto na siya ay Diyos sa katawang tao. Kaya hinayaan ng Diyos ang mga taong tawaging anak ng Diyos ang Panginoong Hesus sa isang limitadong yugto ng panahon batay sa tayog ng mga tao sa panahong iyon. Hindi niya itinulak ang mga tao ng lampas sa kanilang kakayahan. Ngunit sumaksi na ang Panginoong Hesus ay ang sinisintang anak ng Diyos ayon sa kung ano ang nauunawaan ng mga tao. Iyon ang tanging bagay na maaaring nakaayon sa mga pagkaunawa ng mga tao at na matatanggap nila kaagad. Dahil ginawa niya ang gawain ng pagtubos, anuman ang itinawag nila sa Panginoong Hesus, hanggat tinatanggap nila ang kanyang pagliligtas, nangungumpisal at nagsisisi sa Panginoon. Hindi na sila hahatulan sa ilalim ng batas. Sapat na iyon. Ang mabuting mga layunin at karunungan ng Diyos ay nakatago sa likod ng lahat ng mga ito. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay naging katawang tao, kahit na hindi natin makita ang kanyang Espiritu, ang kanyang disposisyon o kalagayan, kung ano ang mayroon at ano siya, idagdag pa ang kanyang pagkamakapangyarihan at karunungan ay ipinahayag lahat sa pamagitan ng katawang taong iyon. Ganap nating nakukumpirma, mga kaibigan, na mula sa gawain at mga salita ng Panginoong Hesus at ang kalagayan, kanyang ipinahayag na siya ay Diyos mismo. Ipinabatid ng Panginoong Hesus na ang kaharian ng langit ay malapit na at binigyan ang mga tao ng paraan para makapagsisisi. Sinimulan ang kapanahunan ng biyaya o grasya at tinapos ang kapanahunan ng kautusan. Ipinahayag niya ang isang kalagayan ng kagandahang loob at awa. Tinamo ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan. Hindi ba ang Diyos mismo lamang ang makagawa ng lahat ng gawain ito, mga kaibigan? Idagdag pa natin, ang kanyang mga salita ay puno ng otoridad at kapangyarihan. Ang sinasabi niya ay natutupad. At kung ano ang iniutos niya ay nagaganap. Anumang salitang lumalabas sa kanyang bibig ay natutupad sa totoo lang. Maako ng Panginoong Hesus
ang mga kasalanan ng isang tao, mapatatahimik ang nagagalit na dagat. At maibabalik ang isang tao mula sa mga patay gamit ang ilang simpleng pananalita. Mula sa gawain ng mga salita ng Panginoong Hesus, nakita natin ang otoridad ng Diyos at kapangyarihan sa kanyang pangingibabaw sa lahat ng mga bagay. At nakita rin natin ang pagkamakapangyarihan, karunungan at kamanghamanghang gawa ng Diyos, mga kaibigan. Ang gawain at ang mga salita ng Panginoong Hesus ay tuwirang pagpapahayag, lahat mula sa Espiritu ng Diyos, at kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus ay ang sariling gawain ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat sa pagkakataon na kami ay malaya na manalangin. Magpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, dalangin ko na pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ingatan mo sila, Panginoon, anuman ang kanilang mga ginagawa, hinahawakan, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, O Diyos. Panginoong Hesus, ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita ngayong umaga, ilayo mo po sila sa kapahamakan. Maging ang kanilang buong sambayan, ingatan mo sila, Panginoon. Mayroong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin. Maraming salamat po. Amen.